Wow, ngayon ko lang narinig yung arrangement niya. Sino nag-arrange niyan? Ganyan talaga yan? Yeah, ngayon ko lang narinig yung arrangement na yan. That's good. God uses ordinary people. So, hindi naman ibig sabihin, lahat naman tayo talaga very ordinary sa harapan ni Diyos. Hindi tayo dapat, kaya yung mga mapagpalalo, mahirap gamitin ng Panginoon yan. It's just be ordinary and God will use you. Okay? All right. Alam nyo, I need to give rest to my throat. No? Kaya ayoko naman mag-preach sa inyo na maya isang salita, ubo, isang salita, ubo. So I need to give rest. So I believe na ang Panginoon, in my absence, ay Panginoon ay maglalagay at magbibigay sa atin ng preacher na siya magre-reach ng kailangan po natin. No? All right, shall we all stand, please? And Brother RG will come and preach for us tonight. Amen. Amen. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa ating pong mahal pastor. Good evening, sir. At muli po ay salamat po, sir, sa privilege po na inyo pong ipinagkaloob po sa akin ang makapaghayag po ng salita ngayong gabi. At ito po ay lagi ko pong pinasasalamatan sa Panginoon, bagamat I am just an ordinary person, mga kapatid, pero salamat po na tayo po binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magamit sa kanyang gawain. Amen. At walang magaling po sa atin at ang Diyos ang magaling po sa buhay natin. Amen. At tayo po ay manatili pong nakatayo as we open our Bibles in Revelation chapter number 3. At every Wednesday, we have a series of messages dito po sa book of Revelation. At nakaraan po ay tinalakay po ng ating mahal na pastor about the church in Sardis. At ako'y naniniwala, alam niyo po, habang nagpipreach po ang ating mahal na pastor last Wednesday po, ay naandun po ako, nagjo-duty po ako, at mag-isa ako doon at talagang damang-dama ko yung mensahe. At wala akong ibang may tuturo eh. Mag-isa lang ako doon. At talagang sabi ko, napakahalaga pala talaga ng simbahan. Hindi pala talaga dapat natin lalaruin ang simbahan. At sa kadela ng pagnilaro natin ang simbahan, lalaruin din natin ang ating pananampalataya. At pag nilaro natin ang ating pananampalataya, ay hindi natin alam, nilalaro na rin natin ang buhay ng mga tao na nakatingin po sa atin. Kaya napakahalaga po talaga na seryosohin po natin ang simbahan. Revelation chapter number 3, beginning from verse number 1 down to verse number 3. And verse number 1, and unto the angel of the church in Sardis write, This thing saith he that hath the 7 spirits of God, and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. Verse number 2, Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received, and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Tayo po'y sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos sa makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat po sa gabing ito. Salamat po na muli niyo po kaming tinipon upang magsama-sama para po sa pag-aaral po ng inyo pong salita. Panginoon, kayo po ang gumamit po sa akin. Thou knowest, O God, my limitation. Wala po akong magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung di niyo po ako gagamitin, Panginoon. Please make me a blessing this evening. Please empower me, O God. Holy Spirit, please flow through me. Kayo po ang maitaas, Panginoon. Patawad po sa mga kasalanang nagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Please be seated. At alam niyo po, napakaganda po ng tinatalakay ng ating mahal na pastor o tinalakay last Wednesday regarding po sa church in Sardis. At of course, ay wala na po, hindi naman tayo church na tinutukoy ng ating ng salita ng Diyos. Tayo po ay membro na tinutukoy ng Diyos dito po sa Fort Bonifacio.
Pero ako'y naniniwala kung sila po ay na-recognize ng Diyos as a dead church, we can also be recognized by God as a dead church. Kung hindi po tayo magiging aware, kung hindi po tayo magiging maingat. At sabi nga ng ating mahal na pastor, maaring sa harap ng ibang tao ay maayos yung simbahan ng Sardis. Even sa kanilang paninginin bilang isang membro ng church doon po sa Sardis, ay maaring ang pananaw din po nila sa kanilang simbahan ay maayos. Pero ang final judge pa rin ay ang ating Diyos. Ang Diyos pa rin ang nagsasabi kung ang simbahan ba ay maayos o hindi. Ang Diyos ang nagsasabi kung ang simbahan ba ay kaaya-aya sa harapan ng Diyos o hindi. Maaring nasasabi nila ang simbahan nilang maayos, bunga ng kanilang sariling pananaw. They have their own point of view, mga kapatid. At maging yung tingin ng ibang simbahan o ibang tao sa kanilang simbahan ay maayos. Pero ang naghusga pa rin, ang nagsasabi pa rin, nagdideklara pa rin kung ang isang simbahan ay maayos, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos pa rin. Kaya sabi po in verse number 1, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. Patay kayo, yan ang tunay niyong kalagayan. Patay kayo. Alam niyo po, pag pinag-usap po, walang maganda sa isang taong patay eh. Sa totoo lang. Sa anumang bagay na patay, that is not productive. Hindi po yung produktibo. At alam naman po natin na ang goal ng simbahan sa church, ang church po ay dinesign ng Diyos na lumago. Ibig sabihin, ang church po ay dapat ay productive. Pero bakit merong simbahan na hindi lumago? Meron pong naging problema. Amen? Meron pong naging malaking problema. Okay po, ngayon po ay atin pong ipagpapatuloy, pinag-aaralan na po natin o tinuturo po ng ating mahal pastor dito, patungkol pa rin po sa church in Sardis. At ako'y naniniwala, alam niyo, sa totoo lang, mahirap, sabi ni pastor, sundan mo lang yung pinirish, mahirap sa totoo lang, masarap makinig. Yung sinabi ng ating mahal pastor na ipipreach, na ito na po yung magiging series of messages, ang sarap pakinig eh. Pero yung malaman mong ikaw ay susundan mo yung pinirish ng ating mahal pastor, sa totoo lang, sabi ko nga sa aking asawa, parang mahirap. Pero kailangan talaga ng tulong ng Diyos. Amen? At ako'y naniniwala na ang Diyos ay merong ibibigay na mensahe sa ating ngayong gabi. Amen? Sabi ng Biblia, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. They were recognized by God as a dead church. Sila po ay ni-recognize ng Diyos na sila po ay dead. Pag sinabi ba nating dead, pag sinabi natin patay na simbahan, ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung ang isang simbahan na patay, that church is not functioning according to the purpose of God who founded it. Ang isang simbahang patay, yan yung isang simbahan na hindi nagpa-function ayon sa nais na mangyari ng Diyos sa simbahan. Kung ang isang simbahan na yan ay hindi na na-accomplish ang purpose ng Diyos sa simbahan na yan, yan ay ikinoconsider ng Diyos na isang patay na simbahan. Pag merong na-stroke, sabi natin, kalahating katawan niya patay na. Ibig sabihin, hindi na nagpa-function. Hindi na nagpa-function yung kalahating katawan, kung yan man ay sa left part, yung kaliwang kamay, kaliwang paa, pati yung muka, nyiwi. Sino po nakakita na dito sa atin ng isang taong na-stroke? Nakikita niyo po na meron siyang willingness na pagalawin yung kanyang kamay, but he is not able. Paralyzed na, hindi na makagalaw, hindi na nagpa-function. At nakalulungkot, mga kapatid, kung ang simbahan na dinisenyo ng Diyos upang mag-function, upang lumago, upang maging blessing sa ibabaw ng mundong ito, mga kapatid, ay hindi na mag-function. Maaaring ang pananaw nila ito, sabi nga ng ano po yung Sardis? Sardis ay isa pong kilalang city na mayaman. Is a wealthy city. Yan po kilala ang Sardis. At maaaring yung mga membro doon, of course, kung yun ay nasa isang lugar na maunlad, maaaring ang mga membro ay merong kakayanan materially. Meron pong malaking possibility. Pero mga kapatid, ang basihan ng buhay at patay na simbahan ay hindi nakadepende sa anong pera ng simbahan at sa anong edukasyon ang tinapos ng bawat membro ng simbahan. Ang buhay na simbahan
ang patay na simbahan ay nakadepende, mga kapatid, kung na-accomplish ba o hindi ang purpose ng Diyos. Kaya kung anumang simbahan na hindi na-accomplish ang purpose ng Diyos, mga kapatid, that is a dead church. That is a dead church. Just like the church in Sardis, mga kapatid. They were recognized by God as a dead church. Hindi po sila nagpa-function. Bakit po kaya hindi sila nagpa-function? In verse number 2, ito po ang dahilan. Be watchful and strengthen the things which remain. Ibig sabihin, alin po yung watchful dyan? It has something to do with the word awareness. Be aware or be watchful. Ibig sabihin, hindi na po sila aware. Hindi na po sila aware and strengthen. Sabi nga ng ating mahal pastor, strengthen, ibig sabihin mahina sila. Weak po sila. Hindi na sila aware sa mga nangyayari sa kanila. Hindi na sila aware sa kanilang status bilang isang Kristiyano. Hindi na nila nababantayan ang kanilang sarili and they are weak. At paano sila magpa-function as a member of the church if they are weak? Kung sila po ay mahina, paano sila magpa-function? Nakuha niyo po, ang katawan natin, pag alam nating mahina, hirap mag-function. Tama po ba? Hirap mag-function kahit gusto natin pero hindi gumagalaw. Nakaraan yung kuko ko namatay. Patay talaga, as in, patay talaga yung kuko ko. At parang mas nasasaktan pa yung asawa ko kaysa sa akin. Hindi nagpa-function. Ano po ba yung kuko maging? Yung kuko may purpose po yan. Para mapatibay yung grip. Kung sa pa mapatibay yung mga daliri po natin. Yan po ang purpose ng kuko. Mga kapatid, lahat ng parts ng ating katawan ay meron niyang purpose. Amen? At pag yan ay mahina, mga kapatid, alam natin po patay sa katawan natin, pag bumagsak ang ating immune system, patay. Maraming maapektuhan. Manghihina tayo. Mga kapatid, could you imagine? They are weak. At hindi na po sila aware sa kanilang tunay na kalagayan. No wonder kung bakit hindi na sila nagpa-function. Amen? No wonder kung bakit hindi na po sila nagpa-function. Pagpatuloy po natin, basahin po natin ang ating Biblia. Buksan po natin ang ating Biblia in 2 Corinthians. Buksan po natin in 2 Corinthians. At 1 Corinthians chapter number 12. 1 Corinthians. Alam po, maganda po ito. 1 Corinthians. Chapter number 12, beginning from verse number 12. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Verse number 14, for the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, I am not of the body, is it therefore not of the body? Verse number 17, if the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased Him. Ang bawat membro po ng iglesia, mga kapatid, ay meron pong function. Amen? Ang bawat membro po ng iglesia ay meron pong function. Hindi pinag-uusapan kung ano ang function mo. Ang pinakamahalaga, mag-function ka. Yun ang pinakamahalaga. Hindi mo kailangan maging mata kung ikaw ay nilagay ng Diyos bilang paa. Hindi mo kailangan maging ilong, wag mong pilitin maging ilong kung ikaw ay nilagay bilang kamay. Ako'y naniniwala anumang function mo, anumang part ka, meron kang function. At ang pinakapagsumikapan mo ay yung ikaw ay mag-function ayon sa purpose ng Diyos sa iyo.
Amen. Yan ang pinakamahalaga. Maaring kaya hindi ka pa nilalagay ng Diyos sa isang kalagayan, bagamat gustong-gusto mo yan, baka hindi mo kayanin. Kung ikaw ay bago sa simbahan, sige lang, makinig na makinig na makinig. Amen. Yan muna ang function mo. Yan muna ang iyong atupagin. Yan muna ang iyong pagpukusan. Makinig na makinig na makinig ng salita ng Diyos. Huwag ka muna mag-aim ng mataas. Ang pinakamahalaga, dito ako nilagay ng Diyos bilang isang baguhan. Ako ang trainee, merong nagtitrain sa akin. Amen. At dapat ako ay magpapatrain sa kadila ng ako ang trainee. At merong trainer. Amen. Kung ikaw man ay nilagay sa CR, magpasalamat ka na nandiyan ka sa CR. Pag sinabing ministry, ministry is people. Is a service to God through the people. Ang pinakamahalaga kung saan ka mang ilagay ng Panginoon, ikaw ay nagpa-function. Amen. Yun ang pinakamahalaga. Sa kadila ng anumang parte mo, ang purpose mo pa nandyan is to glorify God. Kaya ano po sabi ng verse number 18, But now hath God set the members, every one of them, in the body. Every one of them in the body as it hath pleased Him. Yan ang pinakamaganda. Yung ikaw ay mag-function bilang isang kamay kung ikaw man ay kamay. Ikaw ay mag-function kung ikaw man ay usher bilang isang usher. Kung ikaw ay security bilang isang security. Anumang kalagayan mo mga kapatid, ang pinakamahalaga, mag-function ka kung ano ang nais sa iyo ng Diyos. Amen. Yun po ang pinakamahalaga. Yung ikaw ay mag-function. Pero paano ka magpa-function kung ikaw ay mahina? Paano ka magpa-function sa iyong ministry? Sa soul winning ministry, kung mahina ka? Paano ka mag-ahayag ng salita ng Diyos dyan if you don't have the courage to share the gospel? Paano ka haharap sa mga tao kung wala kang lakas ng loob na humarap sa kanila? Paano ka mag-ahayag ng salita ng Diyos? Paano mo ihayag ang isang Diyos na hindi mo nakikita? Paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung ikaw ay mahina sa iyong pananampalataya, tayo po ay naglilingkod sa isang Diyos na hindi natin nakikita. And we really need faith, mga kapatid. Kailangan natin ng faith. Sa kadila ng ang dinideklara natin sa mga tao ay ang isang Diyos na hindi natin makikita. Mahirap kaya yung nakikita na nga, ayaw pang paniwalaan eh. Eh yung ihayag mo pa kaya, banggit ka dyan ng langit at naandun ang Diyos, paano mo papapaniwala ang tao? Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon kung ang ilan sa atin, ang karamihan sa atin, ay naghahayag tayo ng salita ng Diyos. Kahit hindi pa natin nakikita ang ating inahayag. Hindi natin nakikita pa ang langit, pero inahayag na natin ang langit. Bakit? Ako'y naniniwala kung bakit meron kang lakas na loob na maghayag patungkol sa Diyos. Sa kadailan ng ikaw po ay strong spiritually. And the reason why, because of the Word of God, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang pinakamahalaga dito mag-function tayo. Merong problema ang church at Sardis. They have a wrong estimation of themselves. Kala nila okay na kami. Kala nila magaling na kami. Kala nila malago na kami. Pero could you imagine, paano lalago ang isang patay sa harapan ng Diyos? Paano mo masasabing malago ka kung ikaw ay patay sa harapan ng Diyos? Mga kapatid, hindi man natin naabutan ng, could you imagine, inano sila ng Panginoon. Kumbaga pinakilala, inintroduce sila ng Panginoon kung anong kalagayan po nila. Parang hindi na natin naabutan ng Panginoon. But we have the Word of God. Amen. Search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, alam pa rin o pwede natin malaman kung tayo ba ay maayos sa harapan ng Diyos o hindi. Sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Pwede pa rin po nating malaman kung tayo ba ay okay pa sa harapan ng Diyos o hindi na. Ako'y naniniwala na yung mga mensahe na napapakinggan po natin, mga kapatid. Yung mga mensahe na napapakinggan natin mula po sa ating mahal na pastor. Ako'y naniniwala na kung ating aayusin lang ang pakikinig, magiging malaking tulong upang lumakas tayo. Ano pong problema nila? Hindi naman sinasabi ditong wala silang salita ng Diyos. Hindi sinasabi wala silang salita ng Diyos. Ang sinasabi lang po ng Biblia po dito, be watchful. Hindi na sila watchful. Hindi na sila aware.
and strengthen the things which remain that are ready to die. Meron pang natitira. Hindi pa uli ang lahat. Meron pang pag-asa. Pero pag yung pag-asa na yan, pinabayaan mo pa, nagpatuloy ka pa sa pagiging mahina mo at hindi pagiging aware sa totoo mong kalagayan, sa kadahilan ng nadadaya ka na yung iyong sarili, matutuluyan ka na. Could you imagine? Ready to die, nag-aantay na lang ng kamatayan. Pero salamat ang Diyos, nagbibigay pa rin ng chance. Amen? Nagbibigay pa rin ng chance, binigyan pa rin sila ng chance. Pinakita lang ito ang inyong kalagayan, kala nyo maayos kayo, pero patay na kayo. But you still have the chance. Amen? Kung kayo ay hindi aware, maging aware lang kayo. At kung kayo ay nanghihina, maging malakas kayo. At ano ang makatutulong upang lumakas po sa verse number 3? Dito po tayo mag-involve. Verse number 3. Remember, therefore, how thou hast received. Mapansin niyo po, remember, therefore, how. Hindi which thou hast received. Or what thou hast received. Ang sabi po dito, remember, therefore, how thou hast received. Kung paano mo tinanggap. Ibig sabihin, mga kapatid, maaring meron silang napapakinggang salita ng Diyos. Bakit meron pa nga silang thinking na okay sila eh? Ibig sabihin, nasa church pa rin sila, meron pa rin silang pastor. Meron pa rin silang napapakinggang mensahe. Pero bakit nanghina sila? Bakit hindi na sila naging aware sa totoo nilang kondisyon? Akala nila ito sila, pero ito pala sila. Akala nila malakas sila, pero ito pala talaga sila. Mahina pala talaga sila. Ano yung po ang pinaka-problema? Yung pagtanggap ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, our maturity is based on how we receive the word of. Pag kahit gaano kaganda ang mensahe dito ng ating mahal na pastor, pag may problema po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, manghihina at manghihina pa rin tayo. Kahit anong ganda, sa totoo lang. Last Sunday, nireview ko po yung preaching ng ating mahal na pastor. About yung Sunday ng umaga, mga kapatid, sa totoo lang, napakaganda. At makikita mo pa rin doon yung pangangailangan pa rin ng church. Could you imagine, nagpapasa sila ng mga batas na hindi nila naunawaan kung ano magiging dulo? Wala man lang silang kinukonsider na maraming mapapahamak sa batas sa kanilang pinapasa, mga kapatid. Naku niyo po, napakaganda ng mga mensahe dito at ako'y naniniwala every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tayo po ay nahihimasmasan. Tayo po ay naliliwanagan, na-enlighten po tayo ng salita ng Diyos. Pero hindi ba tayo nagtataka bakit maraming Kristiyano naggrabe pa rin ang panghihina? Parang walang napapakinggan salita ng Diyos. At ang nakalulungkot, meron pang negative sa church. Sa kadahilan, ano po ang problema? Sa kadahilan, meron silang maling pagtanggap sa salita ng Diyos. It's not all about the what, but it's all about the how. Hindi kung ano ang tinatanggap natin. Pag meron tayong maayos sa Espiritu, sa pagtanggap ng salita ng Diyos, kahit sino ang mag-preach dyan, as long as na alam natin na salita ng Diyos, ang hinahayag dyan ng mensahero, mga kapatid, may possibility pa rin na tayo po ay lumago. Pero kahit sino, kahit buhayin pa natin si Jack Hyles, kahit buhayin pa natin ang mga idolo natin, mga kapatid, ang pinakamahalaga dito yung attitude mo. Minsan naghanap tayo si Jack Hyles, parang gusto pa natin buhayin si Jack Hyles. Walang masama kay Jack Hyles. Pero kung yung mga napapakinggan nating mensahe dito, ay binabaliwala mo, baka mapahiya ka lang kay Jack Hyles pag... Wag ako lokohin mo. Of course, hindi na mabubuhay, mga kapatid. Baka mamaya sisinya, nabubuhay pala sa Diyos. Hindi na po, pero mga kapatid, kahit anong galing na mensahero, pag ang attitude na natin sa pagtanggap ng problema, nanghihina at manghihina pa rin tayo. Mga kapatid, ilang taon na tayo sa church? Hindi ba natin pinagsusumikapan na kung tayo dati inalalayan, tayo naman ang umalalay ngayon? Hindi yan mangyayari kung isipin lang natin yan. Merong proseso ng Diyos. Unang-una, dapat lumago ka sa salita ng... Sabi ng ating mahal na pastor, kung bakit merong naalala, merong napakinggan eh. Pero hindi lang basta meron ding napakinggan. Nakuha niyo po, yung maayos na attitude. Lagi sinasabi ng ating mahal na pastor, yung ating maayos na attitude sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Alam niyo po, masarap makinig ng salita ng Diyos. Alam natin ang dahilan kung bakit tayo naligtas, pakikinig ng salita ng Diyos. At alam natin kung bakit tayo lumago by the grace of God dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. At alam mo rin kung bakit nag-slow down ka na rin ngayon because of your bad attitude sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ang nag-angat sa iyo by the grace of God. Mga kapatid, pag ikay nagka-problema na sa pakikinig ng salita ng Diyos, yan din ang magbababa sa iyo. At wala kang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili mo. Hindi pwedeng sisihin ng Church of Sardis yung kanilang pastor o sino pa man ang Panginoon. Panginoon, hindi mo naman kagad kami. Mga kapatid, every time na hinahayag ang salita ng Diyos, lagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos. Every time na tayo nakakapakinig sa salita ng Diyos, nire-remind tayo ng Diyos. Meron tayong Our Family Time with God, araw-araw pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, i-check natin yung ating sarili. Kamusta yung attitude natin sa pagtanggap ng salita ng Diyos? Sabi ng verse number 3, remember therefore how, hindi what, how thou hast received. Dati maayos ang kalagayan mo. Bakit? May maayos kang pagtanggap. Amen. Remember therefore how kaya pinangahawakan. At dahil sa meron kang maayos sa pinangahawakan, ang sabi po ng Biblia, and heard, and hold fast, and repent. At meron ka ring maayos na decision sa buhay. Ano yung repent po dyan? To think differently. Amen. To think differently. Changing of mind. At pag nagbago ang ating isip, pananaw, mga kapatid, magbabago din ang ating action. Ang decision making natin magbabago din. Pag meron kang maayos sa pagtanggap sa salita ng Diyos, meron kang maayos sa prinsipyong panghawakan. At pag meron kang maayos sa prinsipyong panghahawakan, mga kapatid, meron kang maayos na ipamumuhay. Amen. Ako'y naniniwala na mag-a-agree po ang bawat isa po sa atin. Kung tayo man ay nakakagawa ng maayos kayo, kung nagsosolwining ka ngayon, hindi yun bunga ng nilikha ka ng Diyos sa ganyan ka na. O pinanganak ka sa ganyang inborn ka sa ganyan. Hindi po. Mga kapatid, meron tayong napakinggan. At by the grace of God, in the aspect of soul winning, naging maayos ang pagtanggap mo ng salita ng Diyos. Amen? At yung pinangawakan mo yun. At by the grace of God, nagagawa mo ngayon. Amen? Nagagawa mo ngayon. Ngayon, kung ikaw ay naglalaylo pagdating sa pagso-soul winning, i-check mo yung iyong sarili. Tandaan niyo po, the very purpose kung bakit ang Panginoon Jesucristo bumaba sa lupa, to seek and to save that which was lost. Soul winning is the main thing. Soul winning is the main thing. At tayo'y na-encourage na mag-soul winning nung nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. Pero ngayon, kamusta na yung iyong attitude pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos? I-check natin kung saan tayo mahina. I-check natin yung attitude natin. Pag-giving na pinipreach ng ating mahal na pastor dito, i-check natin yung ating attitude. I-check natin yung ating spirit. Kung gaano pa katotoo sa atin yung giving. Kung gaano pa katotoo sa atin yung giving. Tandaan po natin, lahat tayo ay produkto ng giving. Amen? Lahat po tayo produkto ng giving. For God so loved the world that He, and because God loved us, He gave His only begotten Son. Sabi nga nila, hindi ka pwede magbigay. Ay pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwede magmahal ng walang pagbibigay. Mga kapatid, giving. Kahit sa giving, ilagay natin ng Diyos. Minsan, pagdating sa winning, na ilalagay natin ng Diyos. Pero pagdating sa giving, kaya ba nating ilagay ang Diyos? Amen? Nakikita pa ba natin ang Diyos? Mga kapatid, anumang taturo na tinuturo natin dito, ang pinakamalaga, magkaroon tayo ng maayos po na espiritu. Amen? Ang pinakamalaga ay magkaroon po tayo ng maayos na espiritu. Yun po ang pinakamahalaga. Mga kapatid, nagpapatuloy tayo sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. I-check po natin ang ating mga sarili. Kamusta na po ang pagtanggap po natin ng salita ng Diyos? Are we growing in receiving the Word of God? Lumalago ba tayo pagdating sa pagtanggap ng salita ng Diyos? Kung gusto natin manumbalik ang saya natin sa mga ginagawa natin sa gawain ng Panginoon,
Kung gusto natin ibalik ang saya ng pagdi-disciple, kung gusto natin ibalik ang saya ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon, kung gusto natin ibalik ang saya ng pagbabasa ng salita ng Diyos, kung gusto natin ibalik ang saya ng pagsosoul winning, kung gusto natin ibalik yung mga dating kinasiyahan natin, pero iniwan na po natin because of our wrong estimation of ourselves. Tumagal tayo sa church yun na, naging basehan natin, okay na ako. Kaya hindi natin alam, may ginagawa na tayo sa gawain ng Panginoon, pero bakit parang hindi na tayo nag-i-enjoy? Amen? Bakit parang hindi na tayo nag-enjoy? Alam niyo po, totoong enjoyment ng isang Kristiyano, yung alam niya yung ginagawa niya, aprobado ng Diyos. Yan ang totoong enjoyment. Sa sino man na gumagawa sa gawain ng Panginoon, na alam mo, ang ginagawa mo, yan ang kalooban sa iyo ng Diyos, nag-i-enjoy ka. Amen? Pansin mo, kahit walang nakakakita sa iyo, nagagawa mo yan with joy. Amen? Kahit walang nakakakita sa iyo sa CR, habang naglilinis ka ng CR, kumakanta ka pa. Sa kadela ng alam mo itong ginagawa ko, nakakalugod to sa harapan ng Diyos. Nagwiwin ka ng kaluluwa kahit walang nakakakita, ikaw lang mag-isa. Sa kadela ng alam mo, nakatingin sa iyo ang Diyos. At alam mo, tuwang-tuwa sa iyo ang Diyos. Pero yung kasiyahan na nakikita lang ng ibang tao, alam natin, hindi totoong kasiyahan yan. Amen? Ang pinaka-goal, mga kapatid, ay mag-function tayo bilang isang Kristiyano. At mag-function tayo ayon sa nais ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kung gusto natin maibalik lahat, mga kapatid, yung totoong saya natin, yung totoo, maging honest tayo, mga kapatid. May pagkakataon na hindi na tayo totoo sa ating kasiyahan. May pagkakataon na nagsosoul-winning ka na lang dyan for compliance. You are doing the works of God by compliance. Ikaw ang totoo, nakakaalam yan. At kung gusto mo maibalik lahat yan, at maging totoo ka muli sa iyong ginagawa, maging totoo ka muna ulit sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Ang unang, isipin mo, ang unang ayusin mo, bakit parang ganito, naglalaylo na ako, bakit parang tinatabang na ako? Masaya lang ako pag maraming tao, pero pag mag-isa na ako, parang wala na, teka lang. I-check mo ang iyong pagtanggap sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, remember therefore how thou hast received. Kung paano mo tinanggap ang salita ng Diyos. I-check mo ulit yung sarili mo. Muling ibalik mo ang yung kasiyahan unang-una sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Hindi maibabalik ang totoo mong kasiyahan sa gawain ng Panginoon hanggat hindi naibabalik ang maayos sa pagtanggap mo sa salita ng Diyos. Alam ng Diyos ang pinaka-problema nila sa church at in Sardis. Alam nila ang problema nila. Alam ng Diyos. Yung kanilang nagbago na sila sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po? Kaya akala nila, okay sila, pero ang totoo pala, patay na sila. Akala nila, nagpa-function pa sila. Maaring nagpa-function sila bilang membro ng simbahan. Maaring inisip nila, may ginagawa pa ako sa gawain. Pero ang function na pinag-uusapan dito, kung iyong ginagawa is in accordance pa rin sa purpose ng Diyos sa iyong buhay. Yun ang pinakamahalaga. Kaya mga kapatid, i-check natin, ibalik natin yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Ang gawin natin, mga kapatid, empty natin yung ating sarili. Let's empty once again ourselves, mga kapatid. Kasi pag inisip mong puno ka na, wala na talagang mailalagay, mga kapatid. Nakaya niyo po? Pag inistim mo na ang iyong sarili, inistima mo na ang iyong sarili na punong-puno ka na, wala ka nang tatanggapin. Pero mas maganda yung parang si David ba? What is man that thou art mindful of him? Yung sabi nga, we are just an ordinary people. And God uses an ordinary people. By the grace of God, God is giving us the privilege to serve Him. We are not worthy to serve God. Amen? But God is giving us the privilege to serve Him. But make it sure, pag ikay maglilingkod sa Diyos, talagang sa Diyos ka maglilingkod. Ang nagiging problema natin, pag naglingkod tayo sa Diyos sa una, bandang dulo, iba na pinaglilingkuran natin. Para hindi tayo malihis, mga kapatid, para hindi tayo maiba, kasi sa unang yugto ng Kristiyanong buhay natin, Diyos. Be aware, magkaroon lang ng pagkakamali, grabing, sorry sir, sorry. Pero habang tumatagal, nakailang sabi na sa'yo, hindi ka na marunong sumuhingi na sorry, nagagalit ka pa. Pero yung bago ka pa, sir, sorry talaga.
ano bang nagawa mo? Natapakan ko yung ipis, sir. Nakapatay ako, sir. Napaka-aware mo. Napaka-aware mo. Pero habang tumatagal, wala na. Ang dami nang kumausap sa iyo, pero pasok dito, labas dito. Ako natutuwa pag may mga bagong kasama. Kapon po, nag-visitation po kami. Erin Villaman, may mga bago po ako kasama. Nakakatuwa po sila. Yung excitement nila sa gawain ng Panginoon. Tapos meron pa nag-message sa akin, Sir, pasensya, hindi ako, bago din pong naglilingkod yun sa Panginoon. Sir, pasensya, grabe yung haba ng message. Pasensya, hindi ako nakasama. Todo paliwanag. Nakakatuwa. Sabi ko, nakakatuwang kasama. Marirevive ka pag makakasama mo, masaya naglilingkod sa Panginoon. Nakakatuwa. Sabi ko, ay, sa totoo lang, ayaw pa maghiwa-hiwalay eh. Kung wala lang tayong formation po din, may formation lang po eh. Pero kita ko sa kanila, kahit buong araw siguro mag-area, walang problema sa kanila. Ang saya. At ako'y naniniwala, yung kanilang pananaw ngayon sa pagdating sa pagtanggap ng salita ng Diyos, napakaayos. At yung ipagpapatuloy nila yan, merong malaking gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. To be honest, personally, ang panalangin ko sa Panginoon, di po magbago ang pagtanggap po sa salita ng Diyos. Ang panalangin ko sa Panginoon, wala. We are all subject to change, mga kapatid. Hindi naman tayo Diyos. But if we have the Word of God, at tayo po ay magkiklib sa salita ng Diyos, God will preserve us. Amen? Ipipreserve tayo ng Diyos. Kung sa unang yugto ng buhay mo, Kristyano, alam mong ito ang naglagay sa iyo dyan, magpatuloy ka rin dyan. Amen? Hindi corporate. Sabi nga ng ating mahal na pastor, there is no such corporate growth. Wala pong corporate. Individual po ang paglago po natin. Individual tayo niligtas ng Diyos. Individual din po ang paglago natin. Kaya isang mensahe na papakinggan natin, mapansin mo natin, iba't iba ang paglago natin. Pero kung ikaw man ay nandun ka sa isang side na hindi pa maayos ang pagtanggap mo sa salita ng Diyos, kaya hindi ka lumalago, bakit hindi ka magsumikap na mag-level up? Gusto ko ito na ako. Gusto ko ito maging attitude ko sa pagtanggap ng salita ng Diyos. I-empty ko ang aking sarili. At ano man ang tatanggapin ko, by the grace of God, pagsusumikapan kong ipamuhay yan by the help of my God. Amen? Mga kapatid, yan ang balik natin. Wag tayo magpakalayo-layo muna, mga kapatid. Alam natin ang tunay nating kalagayan. Amen? Maring hindi natin alam, pero pinapaalam ng Diyos ang tunay nating kalagayan. Ang problema ng church in Sardis, yung pagtanggap nila ng salita ng Diyos. Yung pagtanggap po nila ng salita ng Diyos. Yun ang problema po nila. At yun din po, kung magiging honest lang tayo, alam natin ang problema, ang naging dahilan kung bakit tayo madaling ma-offend, kung bakit tayo madaling mahina sa ating ginagawa. Alam natin kung bakit tayo madaling sumilip sa iba, kung bakit puro negative na lang tayo, maging honest po tayo. Ang problema natin ay pagtanggap din po sa salita ng Diyos. Sabi ko nga po nakaraan dito, nag-amen tayo. Lumalapit tayo sa Diyos, pero kilala pa talaga natin na nilalapitan natin. Gusto ko na pong basahin itong isang talata po. In Hebrews, chapter 11 po. Hebrews chapter number 11. Verse number 6. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. Kung ikaw man ay lalapit sa Diyos, naniniwala ka ba talagang Diyos ang nilalapitan mo? Must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Mga kapatid, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, walang masamang mag-amen. Pero gaano katotoo sa atin ang Diyos? Amen? Walang masamang mag-amen, pero gaano katotoo sa atin ang Diyos? Sabi ko nga nakaraan, tingin ba natin parang si Superman? Nanonood tayo ng Superman, sigaw tayo sigaw, pero back of our mind, mga kapatid, alam natin na hindi naman totoo yun. Amen? Alam natin na hindi naman totoo si Superman. Alam natin na nag-enjoy ka lang. Mga kapatid, nag-enjoy ba tayo sa pakikinig na salita ng Diyos? Pero hindi naman talaga natin kilala kung sino ang Panginoon. Kaya mga kapatid, mag-uumpisa ang lahat sa maayos natin pakikinig na salita ng Diyos. Pag meron kang maayos sa masarap makinig na salita ng Diyos. Amen? Amen. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Iba dito, layong lugar pa. Nandito sila sa Randy. Nakakatuwa po. Galing pang Antipolo, pupunta dito. Pwede naman makinig na lang. Virtual.
Pero naninigurado siya. Pag dito ka sa church, sigurado, mawala naman ang data o ano pa man, makakapakinig ka ng salita ng Diyos. Maganda mga kapatid, sinisigurado natin ang ating pananampalataya. Kung mahalaga sa atin ang pakikinig ng salita ng Diyos, siguraduhin natin na walang magiging disturbance, walang magiging hindrance, mga kapatid, pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ni Sir Joe kahapon, minsan naging maarte na po tayo pagdating sa pagpunta sa church, yun nagkaroon ng virtual. Pero mga kapatid, ang daming parte sa ating buhay na sinisigurado natin. Gusto ko talaga, first honor anak ko, gusto ko talaga. Sinisigurado natin. Kung talagang gusto natin siguraduhin na tayo lumago. Every service dito tayo sa church. Pag nagkaroon na po ng problema sa internet, pag nagkaroon na po ng problema sa wifi, sa signal, mga kapatid, sayang yung inihandang pagpapala sa iyo ng Diyos. Amen? Sayang po. Kaya mga kapatid, siguraduhin natin ang lahat. Amen? So, ako'y nagpapasalamat na inilagay, at ako'y naniniwala kayo din po yung nagpapasalamat na inilagay tayo ng Diyos sa simbahan. Sabi nga ni Pastor, aalis ka dito na alam mo na buhay na simbahan ang inalisan mo. Yun ang pinakamahalaga. Kaya mga kapatid, kung nagpipris man ang ating mahal na Pastor dito at nasasaktan tayo, at kung aalis ka, at least alam mo na buhay na simbahan ang inalisan mo. At kung ikaw ay mananatili, alam mong buhay na simbahan din ang pinananatilihan mo. Magpapasalamat ako sa maraming bumabalik. May mga nag-full-time ulit. Tumataas si Sir Riner po doon. May mga bumabalik, maraming bumabalik. Sa kadela ng alam nila na sila lang ang namatay, pero yung church ay hindi namatay. Amen. Alam pa rin nila kung saan pa rin sila babalik. Amen. Alam pa rin po nila na meron pa rin purpose ang Diyos sa kanilang buhay na dapat na-accomplish. At alam nila na yung simbahan na ito, by the grace of God, ay buhay na simbahan. Mga kapatid, hindi natin sinasabi sa kada pananaw ko to, sa kada every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, wala namang ibang pinanggagalingan yung napapakinggan natin, kundi ang salita ng Diyos. Pwede tayo manghina, pero yung mamatay tayo, iba yun. Amen? Kaya sa bawat panghihina pa lang natin, mapansin niyo po, may binapadala kagad mensahe ang Diyos para hindi ka matuluyan. At patuloy kang lumakas, and once again, gumawa ka ng kapamaran o ikaw ay lumaglingkod muli sa Panginoon na naayon sa purpose po ng Diyos. Mga kapatid, istimahin natin ng maayos ang ating sarili. At para mangyari po yan, istimahin po natin unang-una ng maayos ang salita ng Diyos. Pag meron kang maling pag-istima sa salita ng Diyos, magkakaroon ka na rin ng maling pag-istima sa iyong sarili. At ang akala mo okay ka, but you are no longer okay. And the truth of the matter is, you are not talaga okay. Hindi ka talaga okay. You are dead. Amen? Eh mga kapatid, salamat, nagsasama-sama po tayo sa gawain ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat, walang perpekto sa atin. Walang perpekto sa atin mga kapatid. Pero ako'y naniniwala, pwede tayo magsama-sama mga kapatid. Ayon sa prinsipyo po ng salita po ng Diyos. Amen? Kaya hanggang dyan lamang po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo pong lahat ay magsitayo. At tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa mensahe po na aming napakinggan. At salamat po sa paalala po ninyo sa amin. Totoo po, Panginoon, na pag nagkaroon na po kami ng problema sa pagtanggap ng inyo pong salita, ay magkakaroon na rin po kami ng problema sa pananaw namin sa aming sarili. At pwedeng dumating sa punto na akala namin okay pa kami, pero ang totoo, hindi na po pala. Kaya salamat sa inyo pong salita. Patuloy po kami pinapaalalahanan. Thank you, O God, for putting us into this right church, Panginoon, for giving us your word, for giving us a pastor who has a great heart for your ministry, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po ang maitaas, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Let's come to God.
Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa mga anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. Salamat sa mensahe po na narinig po namin ngayon. Truly, O God, ang inyong salita ay nagbibigay buhay. At nawa po ay mabigyan ng buhay ang sinuman, Panginoon, na patungo na po sa kamatayang spiritual. Thank you for using Brother RJ tonight. That's the message that we need tonight. Thank you, oh God. We praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated. Well, you can shout a loud amen for a great message tonight. Amen. Great message. At napakahalaga po yan, mga kapatid. At alam nyo, mga kapatid, ang mensahe ay para sa atin lahat. Tandaan po natin, walang sino man dito sa loob. Alright, back to your seats now. That's the reason why we come to church. We need the Word of God. Di ba? We need the Word of God. Very simple ang mensahe na narinig po natin ngayon. Kung titignan natin, kasi gaano man tayo ka-deny sa katotohanan na we are okay, pero ang nagsasabi ay ang Panginoon. God knows that we are not okay. You see, we have a good reputation from the outside, from other people, but our reputation before God is not good. Alam niyo, maganda yung sinabi ni John dito sa talata nito. Remember how thou, basahin natin para sigurado. Remember, therefore, how thou hast received and heard. Kung paano mo tinanggap. So everything there, babalik ka lang kung paano mo tinanggap. You see, kung paano mo tinanggap. Babalik ka lang. Yung repentance, balik ka doon kung paano mo tinanggap. That's the basis of your repentance, kung paano mo tinanggap. Masaya mong tinanggap, all right, go back to it. Yan ang magiging dahilan. Kasi pagka kinumpare mo na yung spiritual condition mo ngayon, sa unang spiritual condition mo, makikita mo na kinakailangan mo talaga mag-repent. Change ng mind. Yan ang ibig sabihin. Can you see that? Para makita niyo yung pagkakaiba. Yung saya mo ba ngayon at yung saya mo noong unang pagtanggap mo ng salita ng Diyos, katulad kinikwento kanina ni Brother RJ, parehas ba? See, here it is. Are you ready for this? Ang totoo po niyan, sa una, gusto nating magpagamit sa Panginoon. At nagpagamit naman tayo. Kaso ang temptation, dumadating na habang ginagamit ka sa Panginoon at ginagamit ka ng Panginoon, nabibuild up yung pride. And later on, hindi mo napapansin, hindi na ikaw ang ginagamit ng Panginoon, kundi ginagamit mo na ang Panginoon. Did you get that? That's the worst condition na dadating. Hindi lang ho natin alam yan. Hindi lang ho natin alam yan. Kasi makikita nyo na, nakikita mo yung mga ginagamit ng Panginoon, Sunday school teachers, nasa choir, you know, mga ganon, mga may ministries, in other words. Dati, kahit walang pumapansin, sige lang, lingkod ng lingkod, kakanta, nagsosoul winning, lahat, tuwan-tuwa, naglilinis, kahit walang nag-uutos. Pero later on, medyo may nagpapasalamat na, nagtatap na, medyo nagbubola-bola na, lahat na, nakakakuha na ng mga sympathizers, hindi niya na napapansin, hindi na siya ginagamit ng Panginoon, kundi ginagamit niya na yung ministry ng Panginoon para umangat siya. So that's the worst na pwedeng maging kalagayan na hindi ho natin naalalaman because unti-unti ang pagbibuild ng pride, kapatid, ay hindi one time. Binibuild na po yan ng Diablo. Alam ng Diablo kung paano yung gawin. Because he is the author of it. See? So, matindi yun, mga kapatid. Sa una, nagpapagamit ka. Pero bandang huli, ikaw na ang gumagamit.
Beware. Mag-ingat po tayo. See? So remember, kung saan at paano mo tinanggap. Masaya. Sana doon lang tayo. Balik lang tayo doon. Lagi kong sinasabi yan sa inyo. Balik lang tayo. Ngayon, yung mga, sabi ko nga sa inyo, tanggalin mo. Minsan, nakitaan mo ng hindi magandang performance, tanggalin mo, abay, magwawala na yan. Pupunta na sa ibang mga churches kung ano-ano na sasabihin. See? Hindi mo lang pinakanta na uli rito. Ayun, nag-iba na ng doktrina, pinagsasabihan ng mali na kaligtasan natin. See? So you understand that? So, you understand, ganun ho ang mga nabibuild up na pride, ganun ang mga dating nagpapagamit sa Panginoon, later on, pag hindi mo na napansin, ang Panginoon na ang ginagamit nila. Alright? I'm sorry, bago tayo mag-dismiss, napalungkot ko kayo. Pero yan ho, dapat maging maingat tayo. I think, trabaho ko yan. Hindi nyo trabaho yan. Ako nakakakita niyan. At salamat naman sa Panginoon na binibigyan ako ng wisdom para makita ko yan. Para mabigyan ko kayo ng babala na mag-ingat sa ganyang klaseng kalagayan. Grabe ang saya natin na tayo nagpapagamit sa Panginoon, pero bandang huli, tayo na ang gumagamit sa Panginoon. Right? Marami yan. Marami yan, mga kapatid. Okay? Alright, tama na po yan para hindi naman kayo, para makakain pa kayo mamaya. Okay? Alright, we'll ask the answers to